Magandang araw mga kabukid, no? At may sinend pong video sa akin si Sir Leo regarding sa preparation ng activator, no? Pinalagyan ko po ng molasses. Molasses po kasi ay pagkain po ng ating mga beneficial microorganism at multiplier na rin po, no? Pangparami po ng mga good bacteria. Kaya lang, medyo na-excite yata si Sir dito. Sabi ko, ibalot niya sa tela or something na pwedeng masala itong ating activator dahil ito po ay rice bran or ipa, no? So nangyari po ay inilagay niya lang po diyan at kinaga niya na lang pong salain ito bago ilagay sa sprayer. Kodo sa'yo, Sir Leo, galing. Ganun talaga. There's always a first time, ika nga. So ayan po, pinahaluan ko po ng 1 or 2 liters ng molasses mga kabukid. Yung isang drum na tubig na may laman activator na kalahating kilo. Kalahating kilo lang po pinalagay natin dahil okay naman siya, no? Makakatipid. So pinalagyan na rin natin ng Parker Neem. So Parker Neem po yung nilalagay na yan mga kabukid. Yan naman po ay para sa mga sucking insect, no? At the same time yung mga bugs na lumilipad ay maitaboy niya po dahil meron po siyang insect repellent. Ang kagandahan po dyan sa Parker Neem, no, yung female na magha-hatch na, once na nakadila sa ating halaman na na-spray ng Parker Neem, hindi na po magtutuloy mag-itlog. So mamamatay na po siya, masisira na po yung reproductive system niya. So ganyan po kabagsik sa insekto itong ating Parker Neem na organic po, no? Very organic, galing po sa mga halamang gamot, in-extract and then nilagay po sa bote at nilagyan ng pangalang Parker Neem. Shoutout sa Enviro, no? Shoutout kay Sir Sunny, Idol Elmer, Idol Bobby Ramos, sa mga staff and crew at mga sales representative yan. Nakikita po nila yung activator tsaka Parker Neem. Pwede po yung paghaluin. Safe po yung ating beneficial microbes dahil organic po siya. Wala siyang chemical. So yung tubig din pong ginagamit nila dyan ay tubig deep well. So wala pong chlorine. Kaya very safe po yung ating mga microorganism. So ayun. Shoutout ko rin po yung ating followers, no? Shoutout sa Farmer's Choice Agri Supply na matatagpuan po sa San Mateo, Aliosan, Cotabato. So sir, hindi nyo naman binigay yung kung North or South Cotabato po ba ito. Anyway, shoutout po sa iyo at maraming salamat sa palagiang pagtutok sa aking mga video. Mga kabukid, makakahanap din po kayo or makakabili din po kayo sa kanilang store, no? Hanapin nyo lang po yung inyong mga kailangan, gamot sa inyong mga halaman. Yan po, Farmer's Choice Agri Supply. The next day. Good morning kabukid. Ito na yung activator na aking binabad sa magdamag. At ngayon, uumpisa ko ng ipang-i-spray dito sa aking mga kalamansi para masubukan itong binigay mo sa akin na pampaganda ng aking mga kalamansi. Ito, uumpisan ko na ngayon na i-spray sa aking mga kalamansi. Ito na yun kabukid. Ayan. Shoutout sa iyo, Sir Leo. Talagang malupit ka.
ikaw pa talaga ang nag-prepare at mag-i-spray niyan, ano? Talagang pinahahanga mo ko, sir. Si Sir Leo po, mga kabukid, ay hindi po talaga totally farmer. Yan po ay talyer, no? Ang kanyang hanap buhay sa abroad. At siyempre, ganun po talaga. Hindi naman po tayo lifetime sa abroad, no? Kaya nga, there's no place like home. Uuwi at uuwi po tayo. So, naisip niya bago siya mag-for good, ay in-establish niya muna itong kanyang lupa, no? Tinamnan ng kalamansi. O nga naman, para pagdating mo rito sa Pilipinas at ikaw ay for good na, ay sufficient ka na, no? Wala ka nang aalalahanin pa. So, meron kang hinihintay na income kahit papano. So, naisip niya po itong kalamansi kasi for long time na investment po ito. So, 20 to 25 years old po ang kalamansi nyo bago nyo palitan. Siguro, kung 5 years na lang ang natitira, no? Magti 25 years na. So, that's time na magkaroon ka uli ng successor or bagong mga tanim. So, ayan. Masugid pong ini-spray ni Sir Leo ang mga kalamansi niya, isa-isa, no? At yan pong ito-troubleshoot natin na kalamansiyan niya. So, paaararuhan pa po natin yan para mayroong pundaan ng tubig. Dahil napansin ko po sa kanyang kalamansi, although ano po siya, no? Rolling type. Kaya lang natitigilan po ng tubig. So, may mga portion po kasing lunak. Ika nga sa Nueva Ecija ay natitigilan ng tubig, which is bad po sa kalamansi po yon. Dahil ang kalamansi ayaw po niya nang nabababad sa tubig. Kaya sa parting dulo po niyan, kanyang kalamansian, makikita nyo po doon ay palaya na, no? Pero hindi po pala nakatanim diyan kundi damo. So may portion po doon ng mga kalamansi trees na nakababad po sa tubig. Kaya sabi ko sa kanya, hindi po to magiging productive kahit anong gawin ng gamot ang ilagay po natin dito. So yan po, salamat Sir Leo sa iyong bidyong shinare, no? Kodo sa iyo, napakasipag mo. Kahit nasa abroad ka na, sir, talagang continuous yung aking update na ibibigay sa iyo dahil yung iyong magiging farm manager naman dyan ay akin naman po siyang i-guide sa kanyang mga gagawin. So, yun, maganda na, nakita ko na, no? Nawala na yung mga mandarin na tinatawag, yung mga humahabang branches, no? Na naglalabas na po ng mga ugat. Kaya, pinakat ko na po yan. Pinaisa-isa ko na po sa kanila. Sabi ko, tuwing pupunta kayo ng kalamansian nyo, ay magdadala na po kayo ng cutter para putol lang ng putol pag may nakita kayong mga ganon. At saka yung mga sangang mga hindi maganda sa inyong paningin, putulin nyo na po. So, itinuro ko na rin sa kanila kung paano po yung sistema ng pagpuputol ng kalamansiang or mga branches ng kalamansing ito. Maraming salamat, Sir Leo, at sa mga tumutok manood ng video ito. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga followers ko, subscriber. Ingat-ingat po kayo palagi, mga kabukid. At God bless po sa inyong lahat.